hungry, nagugutom ako. Sa naaamoy ko. At nakita natin yung cake kasi kanina no, kay Andre. Oo. Chocolate cake. Meron Kaya tayong ito, pagkapati na meron, cake of pack for all course. naman. Yan. Pero bago natin tikman lahat yan, batiin natin ating viewers. Good morning, mga kapatid! Alright, May 22, maayong aga sa wikang Hiligaynon. Ako, punong-puno na naman ng goodness ang ating heart sa isa na namang sweet na umaga. Hindi ko kayang panindigan yung sweet na sweet. Pero okay lang, Jess. Sweet ka naman talaga. In a different way. Sobrang sweet at nakaka-happy talaga ang morning po natin dahil sa mga hinanda natin ngayong trending pastries na talaga naman pong hit na hit sa mga kapatid nating dessert lovers like moi. Okay, sige na nga. Sweet na nga si Jess kahit lamang sa loob ko. But you know what? That is so me, Mama Dims. Alam mo, sobrang saya ng heart ko sa mga hinain nating tarts dito sa harap natin ngayon. Kasi yun, crispy siya sa labas, pero moist and soft sa loob. Diba? Para sa ilan natin mga kapatid, ito pong tart, sinasabing sa ancient Rome pa nagsimula itong dish na to. Sa Roma, diba? Pero yung mismong tart na word mula sa salitang tart. From French. So the French is how you say the tart. You know, the tart, yan. Yes. Tart. Ang ibig sabihin yan ay pie. Pie. Oui. Akala ko ito, Oui. gala ko galing sa sweetheart. Diba yung Sweetheart. Nakakatawa This is naman the- yung trivia the mo, tart. Justin, kasi ang alam natin sa tart, di ba, talagang matamis. Pero alam nyo ba, kung titignan nyo yung culinary records daw ha, ito palang tarts ay savory o yung medyo maalam. Dahil karne pa yung mga unang inilalagay sa filling. Tapos, Middle Ages, doon medyo naging available na yung asukal, kaya naging sweet na siya. Sakto. Kaya pala, pero nasanay din tayo ngayon, may mga pie naman talaga na savory. Yes! Oo. At ito, trending na trending ang kanilang tarts. Tawagin na ho natin sina Jenica Park at Glyza Dimain ng Tart Ko. Good morning, Jenica. Good morning! Good morning! Beautiful morning, kapatid. So tell us more about Tart Ko. Tart Ko because Tart Ko as in ownership, yung aking tart to, ganun ba? Actually, tart, that ko is meaning Korean. So it's not parang Marami parang siyang double meaning. na rin. Marami siyang meaning, sweetheart, my tart, yun yung meaning. Pwede ring knockout, mananockout kasi sarap. Wow! FKO! Pwede! Magaling. Talaga pag nakakakita ng maganda tong kapatid kong to, nagkakaroon ng hirit eh. Ang sinabi mo Korean, tapos nakita ko lang yung surname mo ay Park. By Korean. Actually, my husband is Korean. Sorry, Jess. Kaya pala. We just got married 2 years ago. Ay, cute. So, is that why you started this business? Yes. Okay, Sobrang tell us more patok about kasi it. yung online. And then, nag-try kaming mag-isip ng magiging business. When we're staying in Korea, naisip namin na magtayo ng dessert. Kasi sa Korea, sobrang daming dessert. Diba? So ito, safe to say, may Korean influence. Actually, we learned the recipe in Korea. Korea, anong kaibahan pag may Korean influence ang tart? Yung feeling niya, sobrang creamy. And then actually, we have 2 different crusts. Oo, yung isa, Crunchy and flaky. flaky. Asan yung crunchy? So, pag crunchy, ano yun? Parang, anong difference? Thin siya na Thin. crunchy. Tapos yung And then yung flaky. flaky naman, medyo poppy siya. Parang croissant. I see. So wait, to make sure, do we have different flavors or just one flavor? Actually, we lang? have 4 flavors. Okay. What are The the classic flavors? one, caramel, Caramel. choco, and cheesecake. Anong bestseller? Actually, yung bestseller is cheesecake and knew egg it. tart. Egg tart. Pag gusto ko malaman, did you bring this from Korea, the idea? Is it a franchise or original from here? kayo Originally nag-start? from us. Amazing. Wait, I think it's time. Pwede to na taste. magsigwa. Yes, sure. Asan yung crispy muna? Yung binabanggit mo kanina. Crispy na Yung crust. maliit. Crispy Yeah, na this crust. one is the Ayan. crunchy. Okay. This is the Pala, flaky. yan. Crispy? Okay. Okay, tapos yung mga bite size, anong Yes, actually yung bite size namin, 4 bite size, equivalent to 1 egg tart. Okay, this is anong flavor? Only egg tart. Ito. Ako na egg tart Yes. lang. Egg tart lang. Flavors yung mas May mga malaki. kilala din ako kayang i-ano to. Kayang I-solo. Solo. Ito, ano Yes, sa actually lang? mabibitin ka pero mabigat siya sa tiyan. Oo. Kuha na tayo. Okay, Sige. sige. Let's start with the egg While they're while they're trying, this box, good
pang ilan to? Good for pork. Ano yan? 4 na malalaki. Egg tart? Yes. Okay. And then this Ilan ba egg one? tart? 6 pieces. 6. Pag maliit. Nasaan yung cheese? Namili talaga ng cheese. Accommodate po yung 20 pieces. 20 pieces, right. Tikman mo. Magkano? 169 each. 169. Yes. Each piece. Yes. Of the big one. Yes. Okay. Actually, So you yung iba, tried sabi nila mahal. Egg tart. Pero pag Egg tart, natatry yung nila, alam oh, mo. for try. Busog Hindi, na tsaka ako. mahal ang itlog. Tsaka premium Yung yung cheese? Mahalang itlog yung yan. ingredients Di ba na. totoo yun? It's the ingredient. Yes, Jess? Maui, ano sabi mo? Napasarap ang creamy niya. Totoo na sinabi nila. Tsaka yung tamis niya, sakto lang. Yes. Ito naman, ano to? Kahit diabetic person umu-order sa Ito naman, ano to? Sobrang perfect. This is flaky caramel. Flaky caramel. Yes. Sige, tikman natin yan. At saka pansinin nyo, tostado yung ibabaw. Ang sarap. Alam mo, totoo nga yung... Sorry, Miss Ruth, go ahead. Go ahead. I tried the cheese, cheese tart. Ang sarap One of our niya, sobrang bestseller, creamy. Tapos, yung malatong pa yung malatong Actually, pa ang yung... maganda sa kanya, hindi ka mauumay doon sa pinaka-cream kasi ang ganda nung balance, yung ratio nyo noong pinaka-cream sa kanong crust. Ang curious Ooh. ako, ang tart ba sa Korea, tuwing kailan kinakain? Is it a morning? Is it dessert? Kasi I know may mga egg tarts na sa umaga kinakain. Ano bang kinaugalian na pinanggalingan? Actually, anytime. Anytime. Pero usually, masarap siya sa coffee. Coffee. Coffee or Uy, coffee. I mean, coffee din kayo. Do you have an actual cafe or online siya? Meron po kaming coffee shop at the same time kasama po. Saan yun? Located po sa 191 GC ground floor, Seta 2 Building, Legazpi. Oh, so in Makati. Yes. Do you live there? Yes. Ay, Caramel? Kasi napansin ko masarap na siya as is, pero ito ba yung tipong pwede mong iinit sa toaster or Yes, ma'am. microwave din? Yes, Yes. po. Best eat and chill din siya. Parang ice Pwede cream. both ways. Ay, mas good din po siya ma'am sa box na. Parang ice cream. And how to live. And how to live. Tsaka yun nga, crunchy sa labas talaga, tapos creamy on the Okay, so inside. pag nasa freezer, pwede siyang umabot ng hanggang 7 days. Yes. Perfect. Yes. Perfect naman pala. Tsaka alam mo, feeling ko, ito yung tipong maganda pang regalo. Pero ito din yung tipong hindi aabot ng 7 days. Pwede rin siya gamitin sa air fryer. Hindi na siya aabot. Uy, Ang solid sarap, siya. grabe. Ang sarap ng cheese. Most of our client, ma'am, nag-order po sila through online and then po pinamimigay nila. So, okay, in the coffee shop, you serve the tarts, may coffee. Ano pa ang meron doon? Meron pa bang iba? Mostly po coffee and hot coffee, iced coffee, and then the tarts. The tart. So, it's really basically parang a dessert cafe. Yes. Do you plan on adding more flavors in the future? Maybe Yes, different ma'am. variants? Almost the cake. Ito dahil nakikita natin, may ganito ko yung setup. Ibig sabihin ba, pwede din kayo imbitahan halimbawa for events? Yes, order ng actually we maramihan? do corporate events, any special occasion. We do cater. We have Can you our give own us an table. idea lang? Kunyari yung isang ganito per piece, how much is it? 169. 169. 160. 169. Okay. Actually, Ruth, Oo, they were sorry. saying na kanina parang yung iba daw namamahalan. Pero Oh, yeah. once na na-try na nila, they know that this is Kasi kami premium. kumain. Yeah, Hindi ko because narinig. mama, malalasahan mo talaga. 169. Sobrang quality ng ingredients na ginagamit nila. You taste it. Malalasahan. Sulit po mga kapatid. Very 160. filling Napasarap siya. Just? Yes. Very premium nga mismo. Ito yung caramel, no? Yes, caramel. Very crispy sa labas, and then yung filling niya, napakalambot talaga. And then Diba? kaibahan So yung good. yung Oo. yung flavor namin is nasa bottom. Usually nasa middle or top. Ibabaw. Ito nasa bottom. So, kumbaga, di ba minsan kasi yung mga ibang ganyan, Go, go, kakainin mo go. ng ibabaw. Ito Ibabaw lang. hanggang ilan Iwan ang nila. kakainin mo. So, talagang ubos lahat for sure. Okay. Ito mga bite size naman natin, magkano? Saka ilan ba yan per pack? Yung 4 pieces equivalent to 1 One egg tart. tart. So, Okay. So, 169. eto raw, kasha 20 pieces. Yes po. Oo. And then for 20 pieces, magkano yun? 676. 676. And I think that should feed a group of people already if you are in the office or your family. Good Yes. for pasalubong. And I think good for road trips as well. Kasi nga madaling kainin, hindi makala. Good for kids din. Pangbaon. Tsaka din, sila mo yung packaging niya, premium din. Premium eh. din. Yes, Yes, diba? Maganda branding. Maganda Perfect talaga. yan. Inisip ko mga ngayon pa lang, sabi ko maganda to pang regalo pag birthday or Pasko. Yes. Diba? Yes. Sa lubong, pwede. Diba? So, where can we find you? I-promote na natin ang inyong mga social media accounts. Please do follow us at Tartco for Facebook and Instagram. And then you can order directly to our Facebook page and Instagram. Or you can call us 0926-095-6289. Actually, we're having our grand opening on May 31. Wow. Yes. A lot of freebies like the bag, Oo, talaga. mug. Yes. You can visit us at Seta 2 Building, Legazpi Village, Makati City. Wow! See you! Yeah. Sarap!
for having us. Thank you. Maraming salamat, kapatid. Janica Mark ng Tarco. Thank you. Thank you so much. At as you know, mga kapatid, every day is a special day. Kaya naman po, sulitin na yan kasama ang inyong mga special someone. Baka kayo ay may tart ko din. Si Dimples Romana. Gawin pa nating extra special ang araw sa pagiging extra motivated at inspired sa lahat ng ating gagawin. Ako naman po, si Maui David. Mauna sa latest sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, makibalita sa amin. Ako po si Ruth Cabal. Huwag kalimutan mag-agahan at kasama pa rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At sa mga kababangon pa lang, tara na salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. Ayan naman po ang sweet nating morning. Gawin pa nating sulit na morning. Huwag na wag pong bumitiw sa panonood ng Good Morning, kapatid. At malay nyo, kayo na ang manalo sa aming special Kagumoka Ako selfie contest by Sulit TV. Simple lamang po ang mechanics natin dyan. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning, kapatid. Abangan ang ipa-flash naming question of the day, ang inyo pong sagot. Ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakasang sagot, mas wagi. Ang dalawang sagot po na aming mapipili, babasahin namin sa pagtatapos ng show. At ang winners po, meron tig isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman Kagumoka. Go! Selfie at sagot na! Ayan, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Kayo'y nakatutok pa rin sa Good Morning, kapatid. Itaas ang kamay ng mga mahilig mag-add to cart dyan. Ano pa ba? Itaas ko rin. Pero siguradong relate din kayo sa no video, no refund policy ng ilang online sellers. Ano kaya ang sinasabi ng batas tungkol dito? Yan ang isyong tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Naku, sira ata yung nabili kong electric fan. Maibalik kaya kay seller? Attorney, ayaw ibalik yung product na binili ko kasi hindi ko daw na video ng eksaktong pagbukas. Legal ba to? Hindi po legal ang no video, no refund policy. Kapag depektibo ang produkto, karapatan ng buyer na isoli ito sa seller at humingi ng replacement o refund kahit walang unboxing video. Ayon sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, ang mga ganitong policy ay paglabag sa Title 3, Chapter 1 ng batas. Ito ay itinuturing na unfair, dishonest at unethical sales activities. Ang gumagamit ng no video, no refund policy ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa na 500 pesos hanggang 10,000 pesos o pagkakulong ng 5 buwan hanggang 1 taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, nilagay ko sa comment section ng isang online selling app ang unboxing o review ko sa isang produktong nabili ko. Pwede ba akong magreklamo kung ginamit ang video ko ng ibang reseller para pang-akit sa kanilang customer? Legal ba to? Hindi po legal ang paggamit ng video ng ibang tao nang walang pahintulot upang makakuha ng ibang customers at pagkakitaan ito. Ang may-ari ng video ang siyang may copyright o tanging karapatan na gamitin ito. Copyright attaches from the moment of creation. Ang karapatan niya bilang may-ari ay nagmumula sa paggawa niya ng video at hindi na kailangang iparehistro niya ito. Copyright infringement ang tawag sa kaso ng paggamit ng likha ng iba upang pagkakitaan ito ng walang pahintulot ng may likha o may-ari ng copyright. Ito ay may parusang multa
mula 50,000 pesos hanggang 150,000 pesos o pagkakulong ng 1 taon hanggang 3 taon ayon sa hatol ng hukom. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Salamat po, Attorney Buko. Ito naman po, ang simpleng mga salita, malaki palang epekto sa mga bata. Yan po madalas na hindi namamalayan ng ilang mga magulang. Kaya naman hindi maiwasan ng ilan na ikumpara sa iba ang kanilang mga anak. Pag-uusapan po natin yan ngayon sa Working Mom. Hindi man napapansin ng ilang magulang, may epekto sa ating mga anak kapag kinukumpara sila sa ibang bata. Kaya naman yan ang iniiwasan ng working mom na si Rian. Ako po si Rian Flora, ang mami sa likod ng Grateful Mom and Family sa mga social media. May isa po akong anak na si Amara, 4 years old. Naniniwala po ako na ang mga bata nga po ay magkakaiba. Tulad nga ng halaman, may iba't iba silang panahon kung kailan sila magbo-bloom. So ganun po sa mga bata, magkakaiba rin yung facing, yung timing nila kung kailan sila matututo maglakad, matututo magsalita. Pagkakaroon daw ng kumpiyansa sa sarili ang ating mga anak kapag hindi sila kinukumpara sa iba. Habang bata pa, yung mabuild yung confidence nila, na kung ano yung talent nila, yun yung ipupursue nila sa mga gathering, lalo pag Christmas, mga reunions, office mates, mga kaibigan, hindi mawawala yung mga pagkukumpara. Na-overcome ko na siya na hindi ako mapipressure as parent, hindi ko siya ipipressure. May pinagmulan daw ang ganitong pananaw ni Mommy Rian. Naranasan niya raw makumpara nung bata pa siya. 5 kami magkakapatid, tapos may mga pinsan, kaklase, nagiging competition eh. So doon sa competition, doon papasok yung pressure sa bata at sa magulang. Mababaling sa anak. So kawawa yung bata. Imbis na matuto, imbis na ma-enjoy niya yung childhood niya, nararamdaman niya yung galit, nararamdaman niya yung bigat, yung inggit ng parents dahil nga sa competition na nangyayari, lalo na sa family. Palagi raw sinasabi ni Mommy Rian kay Amara na kung kayang gawin ng iba, kayang-kaya niya rin. So ako po, ang ginagawa namin kay Amara, Amara, look, si ganito. Yung parang i-encourage namin siya, ipoportray namin yung taong yon na ikino-compare as inspiration para matularan niya rin. For example, tignan mo si ganito, marunong na magbasa. Amara, look, ang galing niya, di ba? You can do it too. Yung ganon, yung ipupush mo rin siya, pero in a nice way, in a gentle manner. Kasi minsan may mga question na siya, yung, Mami, why is her hair like that? Or why her skin is like that? So syempre, di ba, unique nga yung mga tao, magkakaiba tayo. Naniniwala si Mommy Rian na mga magulang ang dapat maging #1 supporter ng ating mga anak. Kung gusto natin yung best, tulungan natin sila na maging best version of themselves. Hindi yung best version ng anak ng iba. Suportahan natin yung gusto nila i-pursue, yung mga interest nila, yung desires nila. Kung pressure tayo as parents, okay lang yon. Wag na lang nating ipasa yung pressure sa anak natin. At mamaya po sa Frontline sa Umaga Express, panukalang patawan ng 12% value-added tax ang iba't ibang digital services sa bansa, pasado na sa Senado. Website ng Comelec, 400,000 beses tinangkang i-hack noong Abril. At showbiz frontliner na si Kalad Karen Wagi bilang News Anchor of the Year sa VP Choice Awards. Congrats! Wag po kayong aalas. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid!
Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukala para patawan ng 12% value-added tax o VAT ang iba't ibang digital services sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2528, obligadong mangolekta at mag-remit ng VAT ang mga digital services na hindi nakabase dito sa Pilipinas. Kapag naging batas, magiging sakop niya ng online retail stores gaya ng Amazon, Shein at iba pa. Damay rin ang streaming platforms gaya ng Netflix o obligahin sila ng panukala na magparehistro sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Para kung hindi mag-remit ay pwede silang suspendihin ng BIR. At dahil sa VAT ay tsak na mas mahal ang ibabayad ng subscribers o customers para sa digital services. Pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara naman ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ng 1,000 pisong buwan ng pensyon ang mahihirap na seniors. 500 piso naman ang buwan ng pensyon sa mga hindi itinuturing na mahirap. Dadami rin ang makikinabang dito mula sa kasalukuyang 4 na milyong senior citizens. Itataas sa 10 milyon ang magiging sakop ng pensyon. Kukunin ang pondo para sa pensyon sa taunang budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 400,000 beses tinangkang pasukin ng hackers ang website ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, Abril lang nang nangyari ang mga hacking incident pero wala naman daw nanakaw na datos. Ilang beses na nga raw sinubukang pasukin ng hackers ang website. Nitong Desyembre, 3 milyong beses daw yan nangyari. Gumagawa naman ng COMELEC ng mga dagdag na hakbang para matiyak na hacker-proof ang kanilang sistema. Nasunog ang isang tindahan ng motorsiklo sa may Aurora Boulevard sa Quezon City. Pasado 2:00 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Agad namang sumaklolo ang mga bombero pero inabot na ng 3 oras bago tuluyang napatay ang apoy. Walang nasaktan sa insidente. 15 motor naman ang natupok. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala at naging mitsa ng apoy. Yan ang mga pinaspasan nating mga balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa iba pang mga update. Maraming salamat, Ruth. Ito naman po ilang celebrities at personalities ang pinarangalan sa 5th VP Choice Awards ng Village People Magazine. Wagi bilang News Anchor of the Year ang ating very own showbiz frontliner na si Khaled Karen. Kinilala si Khaled Karen dahil sa dedikasyon at husay niya sa larangan ng entertainment news sa Frontline Pilipinas. Itinanghal na TV Series of the Year naman po ang Can't Buy Me Love. Ang mga bida nitong sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano ay kinilala bilang Love Team of the Year. Ang isa pang bida ng serye na si Maris Racal nanalo ng Breakthrough Star of the Year Award. Si High Street star naman po na Andrea Brillantes ay 2 parangal ang inuwi. Ito ang YouTuber of the Year at TikTok Star of the Year. Mananatili po muna si Lovie Poe sa Pilipinas para sa nakapilang mga proyekto nito. Nakatakda kasi siyang bumida sa 3 Pinoy films. Katunayan, kakatapos lang po daw na ng taping para sa pelikula niyang Guilty Pleasure. Wala naman daw siyang issue sa kanila ng kanyang producer husband na si Monty Blanco. Kung long distance muna sila ngayon, yan ay lalo't nakabase sa Hollywood ngayon si Monty. Nakakolab naman po ng Filipino content creator na si Niana Guerrero ang American singer na si Meghan Trainor. Sabay silang umindak sa kanta ni Meghan na To the Moon. Kwento ni Meghan, ngayon lang siya kinabahan na makasayaw ang isang tao. Isa si Niana sa top content creators ng Pilipinas. Bago niya nakilala na rin si Niana si Billie Eilish backstage sa concert ng singer. Grabe Niana. Alam mo, I'm a fan of Diana Guerrero. Galing-galing na Billie bata. Eilish to Meghan Trainor. Yeah, and she's a super fan of Billie Eilish. Oh, yeah. So it's like a dream come true. Parang kumbaga sa akin, parang me meeting Jimin. Ganun yung Wow. Pero wait, congrats to our very own Khaled Khaled Karen! Karen! Congrats, Khaled! Congratulations!
Congratulations. Kala Sharon, Deserve. Can't Buy Me Love, Oo. Dawn Yan. Bell, Maris, Andrea. Andrea, Andrea. big winners at the Yes. VP Village People Awards. And I think the nice thing about that is that botohan kasi yun, di ba? So I love na naririnig natin yung boses ng mga nanonood sa atin. Ganda. Congrats ulit. Congrats Congrats again. ulit. Palapakan naman natin sila. Yes, Good job, yes. guys. At ito, sa ating pagbabalik, talento ng kabataan ay hindi magpapahuli pagdating sa dance floor. Tiyak na tayong magpapabilib, mamangha sa husay, galing at street style moves ng One Street Republic. Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! One Street Republic. Whip it, step. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I make the most of the minutes and love with no regret. I'm gonna love
Hello guys! Halika, lapit kayo sa amin! Grabe. Okay. Sino ang ating spokesperson sa Wall Street Republic? Ayan. Oh, what's your name? Angelo po. Angelo. Palapakan natin ulit ang Wall Street Republic. Angelo, good job. Tingnan muna. Grabe. Alam mo, napansin ko yung style ng sayaw nyo, di ba? Usually, puro mabibilis. Ito may konting bagal sa gitna, di ba? Ano bang tawag? May tawag ba sa style na yun? Hip-hop po, tsaka tsaka crumb po. Yung pinaka-base po namin. Pero yung mga flowy, gano'n, may pagka-contemporary din, di ba? Interpretative dancing, gano'n din. How long na yung group nyo, itong One Street Republic? Bali, 7 years na po. Bali sila po, puro bago lang po. Bali, dalawa lang po kami natirang pioneer. Sino pa yung isa? Siya po. Kayo yung dalawang pioneer. So, kayo yung magkasama na ng 7 years. Bali sila po, wala pa po silang 2 years. Wala pang 2 years. Oo, napansin ko yung iba mas bata, ano? Opo. Anong age range nyo sa One Street Republic? Ako po, 15 to 25. Ay, sorry, Jen. Ano na? Pasok pa naman, nakasabit ka. Ay, talaga ba? 25 lang, 10 years na. 25 lang, feeling. Okay. Kwentuhan nyo kami, paano nabuo yung grupo ninyo? Kasi you were saying, dalawa lang kayong pioneer. Paano nyo naisipan to get more people para mas dumami kayo ulit? Bali, nabuo po kami. Kaya po, One Street Republic po yung pangalan. Isang street lang po kasi kami. Ay, cute! Talaga? Okay. Pearl Street po, Manotok. Pearl Street, Santo Niño, Marikina. Marikina! Shoutout sa mga taga Marikina. So, magkakapit-bahay kayo, in short. So, ibig ba sabihin, bawal sumali pag hindi ka Hindi po, Actually, that's a good question. Yung iba po, nahaluan na po. Pero wait, nagsimula kayo na dalawa lang talaga o meron pang Hindi ibang po, member? marami naman? pa po. Kaso mga busy po yung mga Busy na, graduating po. kasama Oo, talaga. tama naman. Tuwing may competition, nananalo kayo? Oo naman. Kayo lang ang gumagawa ng dance routines nyo? Or may choreographer kayo? May o choreographer collab? din po, tapos halo-halo. May, tulong-tulong. Pero very interesting, aside from your style, yung choice of music. Kanina kumakanta kami. Yes! Kasi ballad! Si Dimples, kasi paano kayo pumipili and bakit, ayun, parang ballad yung ano nyo? Si Boss Andre po yung pumili po ng yung song Si choice Andre po. Felix. Happy birthday! Happy birthday! Request pala to po si birthday ni Boss Andre. Alam nyo, hindi kayo makausap ng maayos. Tayo na nga lang mag-usap dalawa muna kasi birthday ni Andre ngayon. Pagbigyan mo na to mga kapatid ko. Okay, yung mga costumes ninyo, ang ganda. Ito ba ay Thank you po. customized? Opo, customize po. Ang ganda. Mga So, jersey. every time nagpa-perform kayo, importante ba na parang naka-uniform kayo? Opo, Parang kailangan graffiti? po. Sino nag-graffiti sa inyo? Wala po eh. Pero ano yan? Pinagawa lang po namin. Okay, nagpupul kayo ng pondo para mapagawa ninyo. May manager po kami. May manager kayo. Speaking of manager, mag-promote na tayo. Saan namin kayo pwedeng maabangan? Bukod sa Pearl Street. Saan ba natin? Sa Victory Park po, sa Antipolo Wow! po. Finals po yun. Ay, wow! Good luck sa inyo. Ilan ang mga magko-compete? Within iba-iba bang Opo, pinanggalingan? iba po pinanggalingan. Mga mga 17 groups po na nakapasok ng Dami! finals po. Grand finals na Ang po. galing nyo. Ang ayan, Uy, oo oh. nga. Uy, may Oo. cramping pa. Oh, locking. Okay. Ganun na. Kaya kayo ni Jess yan. Kaya nila. Galing nyo, ha? Alright. Okay. Thank you very so much, much. One Maraming Street salamat, One Republic. Street Republic. Republic! Sige po. Okay, eto naman po ang ilan sa mga pinadala sa ating selfie ng ating mga kapatid. Linaw, oh. Yes. Good morning. Mga just woke up like this. Yes. Oh, may mga chikitin. Oh, good Cute. morning. O yung fresh talaga ng mga Diba? kapatid natin. Oo. At yung mga lighting nila, ang gaganda. Lumalaban eh. Lumiring fresh. light. Diba? Happy mood. Finger hearts. Hi, thank you. Good morning. Salamat po mga kapatid. Send lamang po ng send ng inyong mga selfie at answers sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon. At malay ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At ito na sa aming pagbabalik ang kilinya rin ng ating Good Morning Kapatid stage. Muling magpapamalas ng kanyang husay sa komedya ang ating resident funny guy, Alex Calleja. Ano naman binabasa mo dyan? Akala ko si
Ang binabasa ng libro, Penance. Pa-refill po, pa-refill. Penance mo. Pa-refill yung coffee niya. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Ako si Alex Callie at nakakainggit ang sumayaw kayo ng mga kabataan dahil nakapagsayaw pa sila ng laking-laking na ganoon. Ginawa ko yon. Ano nangyari sa akin? Nagpunta ako sa doktor. Kasi hindi ko maangat yung kamay ko kinabukasan. Alam mo, hindi ko naman nilalat yung mga doktor pero yung napunta akong doktor, parang ang labong kausap. Kasi sabi ko kay Doc, hindi ko po maangat yung kamay ko. Alam mo sabi sa akin, sige nga, angat mo nga. Sabi ko, Doc, hindi ko nga maangat eh. Sabi niya, try mo lang. Doc, pag naangat ko to, ano mangyari? Ano kayo dito? Motivational speaker? Pag naangat ko, papalakpak lang kayo, tapos babayaran ko kayo? Ang dami ko naranasan. Alam ko, nagkakaedad na ako at may mga dagdag na akong check-up. Nagpa-check up ako, yung eye doctor. Ang eye doctor, umaami ka na nga na hindi mo kayang basahin, parang tetest ka pa niya. Papabasa yung unang linya. Nababasa ba yung unang linya? Opo. Yung pangalawang linya? Opo. Yung pangatlo? Opo. Yung pangapat? Hindi na po. Sige, basahin mo. Dok, hindi ko na mabasa, Dok eh. Ang liit na eh. Saka ba't ko babasahin yung maliit? May nagbabasa bang librong na pagbukas mo ng libro, lalayo ka para basahin mo? Siyempre, lapapit ka. Huwag kang mag-adjust ka. Saka ang pinakamatindi, nakaka-pressure, yung pag may machine, yung papasok mo yung mata mo para malaman kung malabo. Ang ginagawa mo, ginagano mo yung mata mo para ihanda. At makikita mo sa loob yung bahay na pula. Tatanungin sa'yo ng doktor, kita mo yung bahay na pula? Opo, Dok. Pag tinipan ko yung doktor, sasabihin ko, Dok, sa loob ng bahay, Dok, may pamilya, oh. Dok, nakasando yung tatay, oh. Sasabihin ng doktor, ba may pamilya ba? Oo, Dok, tignan nyo. Pag tingin ng doktor, ba, hindi ko makita. Oh, kayo may problema, Dok. Isa pa yung mga dentista, ang tagal mong naghihintay sa clinic, walang kumakausap sa'yo. Pagdating, nagmamadali. Sabi niya, maupo ka na sa dentist clinic, sa dentist chair. Tapos, pag upo, buka mo yung bibig mo. Pag buka ng bibig, saka kanya kakausapin. Sabi niya, ano masakit? Ang matindi, naiintindihan ka niya. Nabunutan na ba kayo na yung masakit ng ngipin, yung katabi ang binunot? Sabi ko sa doktor, sabi ko sa dentista, Dok, yung katabi po yung nabunot nyo, ito po yung masakit. Ang bagong technique. Alam mo yung technique na kung ano yung masakit, bunutin mo yung katabi para makita niya at matakot yung masakit. Kapag makita niya yung mararanasan niya pag hindi siya tumigil. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Ako po si Alex Calleja. Alex Calleja. Kaya puro doktor ang setting kuya ngayon kasi sabi niya, as a doctor daw ako today. Derma si Doc Dimples. Pero totoo yun, Kuya Alex, sa'yo sa dentista, di ba? Kung gano'n nakaupo ka na, pati kamusta mga anak mo? Pasok ka na. May subject nata sa college na pinapractice ng mga dentista na. Okay, magsabi ka nga, alam ko yan. Tama practice. Saka napansin niyo yung mga doktor, walang nagrarally. Kasi. Hindi naiintindihan yung gusto nilang kasi pag sumulat sila, di ba? Mga placards sila para to dismiss eh. Hindi namin alam kung pinaglalaban nyo. Kaya pala. Split lang. Nakakatawa. Kuya Alex, na-miss ka namin dito. Totoo ka ba? Ano bang ginawa mo? Paano kita mamimiss tuwing dumarating ako office? Charot-charot to sumaw. Waltak lang ba? Anong bago sa comedy crew? Kasi last time, di ba, lagi kang meron dalang bisita. Ngayon, anong mga shows ang aabangan namin? Mga busy sila ngayon, so siyempre naglakihan na yung mga ulo. Tapos pa si Kati ng Good Morning Kapatid. Hindi ko na maimbita. May sundot pa Ang nangyayari sa amin, ang bago lagi, alam mo, sabi nila, di ka pa nauubusan ng mga jokes. Alam nyo, sa paligid natin laging may nakakatawa. Okay. Oo. Ba't ka sa akin nakatingin? Ikaw ha? Talaga. Ang mga komedyante nakatingin yan sa isang bagay na kala nyo simple lang, pero nakikita namin na nakakatawa. Kaya hindi kami nauubusan. At dahil dyan, marami kayong mga shows. Unang-unang show, makikita-kita tayo dyan sa Baguio. Nandiyan kami sa Baguio. Sa May 31 to June 2. Yung May 31, nandiyan kami sa Lemonade Hotel. Sa June 1 naman, nasa The Manor kami. And then, back-to-back to sa isang horn pub, ang pangalan na horn pub. And then, June 2 naman ay sa Coach's Corner. Yan. Tapos, sa mga nag-aabang ng pagbabalik namin sa Singapore, this time Tagalog na yung set namin kasi English yung dati na sold out. Ngayon, July 28, andyan kami sa Sota Concert Hall, 530 na seater.
Nakita ko yung tickets nasa 200 na inibibenta namin sa July 28 pa naman. Kaya sa lahat ng mga gusto bumili dyan sa Singapore, Ticketmaster.sg. And of course, for all details alexcalia.com and thecomedycrew.com. Yun. Bakit hindi na English yung sa Singapore? Nahirapan kami na kumita nga pero hirap naman. Pero, hindi, una pumunta kami sa bar na English talaga yung set namin. Pero napuntahan yung mga Pinoy, nakita ng owner. Sabi niya, let's do this. Tapos Filipino pala yung audience dito. Ngayon, pinatunayan ulit ng Pinoy na kaya talaga nilang sumuporta sa mga local talents pag nagpunta ka. Di ba, bayanihan. Mas walk yung jokes pag talagang Tagalog. Sa imbis nila yung mga yung OFW natin. Tagalog gusto marinig. Talaga naman. Maraming salamat, Kuya Alex Calleja and the Comedy Crew. Good luck. Sana ay masold out ka agad ang inyong Singapore. Yes, salamat. At ngayon naman po, may nanalo na. Yes! Nag-iba na, Kuya. Yes, ang pagbumoka ko contest by Sulit TV. Congratulations po, Ana Erica Catolico. Sabi niya, si Elise Hoson po kasi maganda po siya. Magaling gumanap sa Drama TV5. Panalo rin po si John Lloyd Andrea Muleta. Sabi naman niya si Miss Michelle D po dahil napakaganda niya and proud to be Filipino because she represented our country sa Miss Universe. Uy, nakakatuwa. Naalala nila yung mga nag-guest sa atin. Ayan, hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Sulit Sulit TV, Kuya. Join ka para may Sulit TV ka. Oo naman, lahat pinapatulan ko. Nagintay ka kami ng sagot na Alex Calleja. Nagintay ka ng sagot na Alex Calleja. Para sa ating Oozing with Fun Wednesday. Isang makabalang umaga ang nahetid po namin sa inyong mga tahanan. Happy birthday ulit sa aming Frontline sa umaga at Frontline Pilipinas Weekend co-anchor Andre Felix! Happy birthday, Andre! Happy birthday again, Andre! At kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid! I-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!